Tandaan mo to. Hindi ako papayag na magpatuloy ka pa sa industriyang ito. Sisirain kita! Umuwi na tayo. Teacher Ana! Habang buhay nilalaman. Nag-enjoy ako sa unang araw natin. Ngayon lang ako nag-enroll sa isang ceramics class. Nabigani agad ako sa ganda ng teacher namin. Napakatyaga niya magturo. Habang nagtuturo siya, hindi ko maiwasang titigan siya. Nakita kaya niya ako? Habang tumatagal, lalo siyang gumaganda. Lalo tuloy nahuhulog ang loob ko. Ngayong araw na to, gumawa kami ng tasa. Iginuhit ko ron ang larawan ng isang masayang pamilya. Kung babalik ka uli sa tabi ko, baka pwede nating gamitin ang tasang ginawa ko habang nagpipiknik tayo sa ilalim ng isang malaking puno. Pagdating naman ng panahon ng taglamig, pwede tayo maupo sa sofa habang humihigop tayo ng tsaa mula sa ginawa kong tasa. Inaamin kong pinabayaan kita at hindi kita pinahalaga noon. Pero iba na ngayon. Gagawin ko ang lahat ng kaya ko. Nang sa ganon, bumalik ka na uli sa tabi ko. Ang tasang yun, ang patunay na gusto kitang makasama habang buhay. Ano ko ba naman, Ate Lindsay? Bakit bigla ka na lang sumulpot dyan sa likuran ko? Oh, Cindy, hindi ka ba na-touch dyan sa sulat niya? Ang sweet ng love letter niya, pero hindi ka malang kinilig kahit konti. Ang manhid mo naman. Kikiligin. Nakakadiri kaya. Meron na akong Mr. Z at kontento na ako sa pagkakaibigan namin. Hindi ko kailangan ng boyfriend o love letter. Seryoso ka ba dyan? Huwag mo sabihin sa akin, in-love ka ron sa misteryosong Mr. Z na yon. Siyempre, hindi. Magkaibigan lang kami ni Mr. Z. At para ko na rin siyang best friend. Soulmate. Soulmate? Hindi yan tama, Cindy. Hindi ba ang sabi mo kay Steven kanina, meron ka ng ibang nagugustuhan at yun ay si Mr. Z? Sinadya mong sabihin yun para magselo si Steven. May gusto ka pa rin sa kanya. Ay, kawawa naman si Mr. Z. Pinadala ka pa naman niya ng halaman. Wala na akong gusto sa Steven na yun. Makinig ka sa akin. Hindi yun basta halaman lang. Simbolo yun ng katapangan. Novel worth ang tawag doon. Novel worth. Huwag ka na mag-isip. Mapapagod ka lang. May sulat. Hindi ko ito napansin kanina. Ano kaya to? Kinakabahan ako. Ano kayang nakasulat? Okay lang ba sa'yo kung mag-usap tayo online? Z. Manyak siya! Manyak! Maniwala ka sa akin! Marami na ako nakilala mga ganyang klaseng lalaki sa internet. Una, makikipag-chat muna siya. Tapos yayayain ka makipag-date. Tapos magguhubarin ka. Ilang beses na nila ako naloko. Hay, naku! Hindi ba dapat ikaw ang nanloloko? Patutunayan ko sa'yo. Teka! Wag na. Basta manood ka na lang. Ako bahala. Hindi nga. Labo talaga ng mata niya. Hindi niya nakita yun. Yes! Si Elaine to. Gusto mo webcam tayo? Webcam? Hindi niya pwedeng malaman na ako si Z. Pasensya na. Katatapos ko lang mag-shower. Saka na lang uli tayo gumamit ng webcam. Tumanggi siya. Kita mo na? Hindi siya tulad ng mga lalaking nakilala mo sa internet. Buti naman. Ngayon mapabanatag na ako. Liz! Matutulog na ako. Kailangan ko mag-beauty rest. Bukas na lang ulit. Matutulog na ako. Sige, matulog ka na. Good night. Habang buhay nilalaman. Bakit mo ba ako gustong
makita. Siguro, hindi ka maniniwala. Pero nang dahil sa'yo, nagkaroon ako ng lakas para tumayo ulit. Akala ko mas gusto mong makarinig ng papuri mula sa boyfriend mo. Wala ka bang boyfriend? Wala. Ang sama mo. Kung ganun, sino ako sa'yo? Ako ang asawa mo. Wala kang boyfriend? Nagulat ako sa sinabi mo. Akala ko maraming tagahangang isang babaeng tulad mo na biniyayaan ng pambihirang talento. Totoo yun. May isang nangungulit sa akin. Kaya lang wala siyang kwentang tao. Walang kwenta. Ganun pa talagang tingin mo sa akin? Mukhang may nararamdaman ka para sa walang kwentang yun. Dahil kung wala, hindi mo siya mababanggit. Bakit parang alam na alam mo kung ano ang iniisip ko? Tama ka. Gusto ko nga siya. Pero hindi naman pwedeng basta ko na lang siya tanggapin. Yes! Umamin ka na rin na gusto mo ako. Napakaduwag niya at mahina ang loob niya. At sa totoo lang, ilang beses na rin niya akong sinaktan. Dati naniniwala agad ako sa kanya. Kaya nagawa niya akong lokohin ng ilang beses. Kahit nakikita kong ginagawa niyang lahat para magtiwala ulit ako sa kanya, natatakot akong kapag bumigay ako, bumalik siya sa dati. Ayoko nang maulit yung nangyari sa akin noon. At ayoko nang umiyak ang pamilya ko dahil sa pag-aalala sa akin. Ikaw talaga. Kung hindi kita gusto, bakit naman kita habulin? Pero kahapon, may sinabi siya sa akin. Nagulat ako. Hindi ko yun inasahan. Hindi totoong binigyan kita ng abortion agreement. Kinansel ko na yung kasal namin ni Ana. Dahil mahal kita. Nung nalaman kong hindi niya naman para sinadyang saktan ako noon, gumaan ang pakiramdam ko. Yes! 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 Sabi ko na eh, tama ako! Kung ganun pala, baka pwede mo pa siyang bigyan ng isang pagkakataon. At kapag sinira niya uli ang tiwala mo, kalimutan mo na lang siya ng tuluyan. Anong gagawin ko? Pakinggan mo ang puso mo. Alamin mo kung ano talaga ang gusto mo. Maniwala ka lang, magiging masaya ka na. Mr. Z, salamat sa payo mo. Pag-iisipan ko yung mabuti. Good night. Cindy, maniwala ka. Sa pagkakataong ito, hindi na uli kita sasaktan. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Hindi ko nahahayaang mawala ka. So sweet kapag kasama. Ito ang address ni Miss Eileen Shi. Magmula na ma-aksidente siya 20 years ago. Naging mainitin na ang ulo niya. Kahit punta mo siya, baka hindi mo rin siya makausap. Marami na